natin yung ano, tawag nito yung hose, tapos idugtong natin dito. Ayan. Kailangan din natin lagyan pa ng ano, ng connection. Ayan. Kinabit natin tong connection, tapos yan lang natin, kabit natin dito. Ayan. Kabit dito. Ayan lang ata. Try na natin. Yan, inalis ko to para may space. Number 10. Balik natin. Mga simpleng ano lang mga ka-vlogs, kaya natin i-YouTube research. Yun, try natin. Try natin yung yun. Ayun, work na, pero isa lang eh. Wala nga tang ayusin pa yung isa. Dalawa ata yung ano, hose. So yung isa lang nag-work. Pero yan na muna, kasi yun ang naman importante. Ayan mga vlogs, maglagay tayo nito for the winter. Ito yung isa galing sa Costco. Sana bukas available na si Jasper ano, sa ano, pagpalit ng rear wheel bearings. Huwag na natin lahat kasi baka may leak siya, masayang lang. So pang alis lang nung sign na kulang ng windshield washer kasi nag-illuminate kanina eh. So, ayan. Malaking zucchini. Masarap na igisa ko na lang siya. Tapos may sabaw, I guess. May sardinas. Parang gano'n na naisip ko eh. Ayan. Parang sa upo ba. Sinama ko na pati yung peel. Kasi dyan din naman yung nutrients eh. Yan. Tsaka dito gawa tayong ramen. Durugin natin yung noodles. Salugan na tayong tubig. Kasi ito lang. Yan. Kasi isang itlog. Parang may protina. Tapos ito na yung ano ko. Yung dating tinapayan. Tapos kanin. Sold na yan. Yes. Ayan, kumukulo na. 3 to 5 minutes. Tapos lagyan natin ng brown egg. Umorder kami ng eggs dito sa may-ari ng farm eggs. Pero nagmumoto yung kanyang chicken ngayon eh, so wala masyado eggs. Baka sa Costco kami bibili ng mga eggs. Ito yung mga natira nung order namin. Order kami 4 dozens, $5 each. Tapos dinideliver na nila. So
worth it naman. Kasi fresh at saka brown egg siya. Kinalbo ko yung sarili ko. Ayan, para tipid sa haircut. $25 eh, plus tips and tax bata. Parang ganun. So, ayan na lang para medyo tipid buhay sa Canada. Refreshing ang pagpakalbo. Ayan. So, maaraw, mahangin. Ayan. Dito nagpunta kagabi sila eh. Saturday afternoon yan. May birthday party yata na pupuntahan yung si Bunso sa kaklase niya. Ngayon at pinapadala yung bike kasi parang may bike activity na gagawin sila. Ayan, maaraw ngayon, ang ganda. Pero ano na lang, ito siguro tinatawag na Indian summer. Parang mga huling hinagpis. Tapos malamig na, although malamig na sa gabi, tsaka mabilis ng bumaba yung araw. Ayan, so karamihan ng mga content is yung weather, yung kapaligiran, pasyal-pasyal sa grocery. Ayan, kasi yun lang naman talagang buhay dito sa Canada. Oh my God! Although kung ano ka, bata-bata ka siguro, marami kang barkada, okay lang din. Pero once na you're in the adult mature stage, I guess you could say, malengke ka, walang ano dito, nasa iyo lahat ang galawan. Malengke ka tapos ikaw magtatrabaho ng mga project na kailangan mong trabahuin sa bahay. Oh no! Mapipilitan ka talagang magiging handyman. Yeah. At saka mag-research, no? Ayun, ako napa-vlog at nung na-park ako dahil sa aksidente, tsaka sa gout. Ayan. Oh no! So, nahinto na rin akong uminom dahil nga sa gout. Tsaka hindi na tayo masyado nagbabasketball. Yan, medyo ganito na lang ang ating activity, no? So payo ko sa inyo, pagpapunta kayo sa Canada or magtatanong-tanong kayo kung anong buhay dito sa Canada, nasa iyo lahat nasa iyo na ang lahat. Daniel Padilla, no? Nasa yung ang galawan ng sarili mong kung anong ang magiging focus mo sa buhay, kung trabaho. Yan. Pero iba, work-life balance mo rin dahil kung trabaho lang is madali tayong mamatay dito sa Canada. Kailangan meron kang hobby, after work meron kang ginagawa. Yung iba, hobby nila magmarites, syempre. Hindi na mawawala yun sa Pinay, di ba? At saka maganda kung makakuha ka ng marami naman source na ngayon, libro, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad.
bumili ako ng libro pero hindi ko pa nasisimulan basahin. No? I mean, yung mga interview niya sa mga YouTube, I've been watching it. So, yun, mag-invest dito sa Canada is really important para sa retirement. Ayan. So, ano muna. So, nag-enjoy din yung uwak ko. Pagka itim sila yung pagputi ng uwak, wala, hindi sila ina-absorb nila yung heat talaga pagka dark colors, no? Yan, tapos pagka reflective, nagre-repel ng light pagka yung white or light colors. Yan. So, FYI lang. Yan, ganda. Back ng bear, mga ka-vlogs, oh. Yan, may mga berries. Ibig sabihin, dito sila pagka yung sa gabi ba, pag walang tao na. Yan. Ito ang kanilang playground. Ano nila? Ito ang playground nila, pero yung mga source of food nila is yung mga berries, yan, mga crab apples. Tapos tawag nito yung mga basura. Yung iba hinahunting nila yan, ginagawa nilang suriso yung bear meat dito sa North BC. Gusto naman ako nakatikim, pero ayoko tikman kasi makain sila ng basura. Parang sisipin mo rin parang mga baboy pagka nagutom ang baboy. Pero kasi race naman ng mga baboy dito sa farm, so pinapakain talaga sila ng right food para yung meat nila is not dirty. But Oh my God! you never know, right? Sabi nga ng mga Muslim, bawal kainin ng baboy. Tapos sa Kristiyano rin, pinagbabawal din daw sa Biblia, pero hindi tinuturo sa mga Kristiyano. Ewan ko lang kung bakit. Yan. Yung pinapausok. Tutay. Yan. Yung pinapausok nila. Ayan, mga vlogs, may usok. Ang ginagawa nila. Burn rubber. Ingay. Ayan, tinetest nila. Ano yan Direct automotive. Ano ko ng business ng direct automotive. Minsan nagpapatugtog ng malakas dyan yung bass. Kaya kailangan may bailo yan tungkol dyan. Ang ginagawa nila, napausok. Oh my God. Oh my God! What's going on? Pollution, noise pollution, smoke pollution. I don't know what they're doing. Kumukuha ng camera ata rin, parang baka para for reels. Yung mga vlogs na talagang yeah, they should consider their actions. Ulitin na naman yun, pangalawa na yan Ayan, magandang araw mga vlogs. Sunday ngayon. Tomorrow is Thanksgiving. Ngayon yung pagkakita namin ni Jasper, yung mekaniko.
certified mechanic. Yung papalitan yung wheel bearing sa rear driver side, tsaka yung ABS sensor. Yan, bablog ko sana pero sabi niya i-drop off ko na lang daw, so baka hindi natin may vlog. Yan, so may mga stuff pa after maayos yung ingay is yung ano pa, oxygen sensor, tsaka yung evap. Kailangan ding palitan dahil nga sa 291k na yung milyahe kilometers nito, pero sa makina na K24 na Honda CR-V na 2005 is parang baliwala pa yan. So mga ano yun, 291k, so miles divided by 1.6, so 291,000 divided by 1.6, so 181,875 miles. So bali wala pa yan sa engine na to, kasi nag-ano raw to, nag 300,000 miles up to 500,000 miles, depende kung inaayos-ayos mo talaga yung maintenance ng kotse. So or ng Honda CR-V na to 2005 second gen. Yan, Rob TV Philcan Live. Like and Please like, subscribe to my channel too. Your name again? subscribe po kay Kuya. Yeah, Rob TV Philcan Live. And Eugene Jezer, Sandy. Sandy. Thank you po, Sir Robert. Salamat sa pag-subscribe. Thanks. Yeah, yeah. Picture. So, Tara. yeah. Tayo. Sit tayo. Yeah. Picture muna tayo. 1, 2, 3. Ayos. Yay! Nice. Wala kayo lakad sa Ate Sandy, mama. Si paring Joel. Ingat kayo. Ingat. Thank you. Yeah. Tara, hatid na muna kita.